Magandang araw mga kaibigan. Ito po muli ang inyong guro, si The Beast of Burden. Okay, so ngayon tatalakayin natin ano ba ang pinagkaiba ng murder, homicide at parricide, mga bagay na dapat mong malaman. Okay? So ang ating lesson objectives o layunin sa ating pag-aaral ay ang mga sumusunod. Define what murder, homicide, and parricide are. Dapat mong malaman kung ano ba ang murder, ano ba ang homicide, at ano ba ang parricide. So, distinguish the difference between murder and homicide. So, ano bang pinagkaiba ng murder at homicide? Distinguish the difference between homicide and murder. So, ano bang pinagkaiba ng homicide at murder? Okay? So, distinguish the difference between murder and parricide. Ano bang pinagkaiba ng murder sa parricide? So, analyze the elements of each crime and how they differ from each other. So, ano ba yung mga elemento ng bawat krimen, ng parricide, homicide, at murder? So, ano ba ang mga ginagawa o ginawa ng isang kriminal kung bakit siya pasok sa kasong murder, homicide, o parricide? And know how much is the bail for each crime and how many years you're going to stay in jail if you get convicted. So, gaano ka katagal makukulong kung sakaling ikaw ay magilty o makonvict, o maparusahan ng korte, at saka magkano ba ang piyansa sa bawat krimen, o magkano ba ang piyansa sa homicide, magkano ba ang piyansa sa murder, at magkano ba ang piyansa sa parricide. Okay, so ating aalamin yan. Okay, so pero bago ang lahat, itong po muna tayo, pre-test. Okay, susubukin ko muna kung meron ba kayong nakatagong kaalaman sa paksang ating tatalakayin. Okay? Number 1, the crime of parricide was committed when Jose killed his uncle when they had an argument while they were having a drink. Okay? So, ano bang krimen ang sa number 1, sabi dito, ang kasong parricide daw ang nagawa dahil napatay ni Jose ang kanyang uncle. Okay? Uncle. Napatay ni Jose ang kanyang uncle habang sila ay nagiinuman. So, sabi dito sa number 1, parricide daw ang kaso. So, tama ba o mali? True or false? Number 2, the crime of homicide was committed when Carissa shot Princess while the latter was walking across the street at 12 midnight. Okay? So, sinabi rito na homicide daw ang kaso dahil binaril ni Carissa si Princess habang naglalakad yung huli alas 12 ng gabi, sa iskinita o sa lansangan. So, tama ba o mali? True or false? Number 2. Number 3, the crime of homicide was committed when Nancy killed Griselda when the two got a heated argument after they crossed each other's path. Okay? So, napatay ni Nancy si Griselda kasi magkaaway sila, at nagkasalubong sila sa isang daanan kung kaya't nagkainitan hanggang sa mapatay ni Nancy si Griselda. So, sabi rito sa number 3, kasong homicide daw ang isasampa. So, tama ba o mali? Number 4, the crime of parricide was committed when Mrs. Jerusalem killed her 2-year-old baby daughter. So, ang kasong parricide daw ang ikakaso kay Jerusalem dahil napatay niya ang 2 taong gulang niyang anak na babae. So, tama ba o mali na parricide ang ikakaso kay Ginang Jerusalem? Okay? So, next, number 5. Master Sergeant X, who was wearing a civilian attire, killed a passenger when the latter refused to vacate the seat on the bus. Hence, Master Sergeant X committed the crime of murder. So, sa number 5, si Master Sergeant X na nakasibilyan, napatay niya yung isang pasahero dahil ayaw siyang paupuin o ayaw umalis ng pasahero sa upuan. Ayaw niyang ibakante ang upuan. Kung kaya't binaril siya ni Master Sergeant X, tapos yung isinampang kaso ay murder, tama ba o mali? Okay? Number 6, Private First Class A shot and killed Miss Y, a beauty pageant, while the latter was opening her car. The crime was parricide. So sa number 6,
si Private First Class A, binaril niya si Miss Y, isang beauty queen, no? Habang ang huli ay binubuksan niya ang kanyang kotse. So, ang kasong isinampa ay parricide. Tama ba o mali? Okay? Number 7. Mr. A driver of red car, got pissed when Mr. B, who was riding a bicycle, hit the front side of Mr. A's car. As a result, the two had a fist fight, and A got beaten and decided to take his gun from his car and then shot and killed Mr. B. The crime committed was murder. So, sa number 7, si Mr. A, nakasakay sa kotse, tapos nabangga ni Mr. B ang harapan ng kanyang kotse. Si Mr. B nakabisikleta. So, dahil doon, nagsuntukan sila. So, natalo si Mr. A sa suntukan, kung kaya't dali-dali siyang pumunta sa kanyang kotse at kinuha yung baril at pinagbabaril si Mr. B. So, yung isinampang kaso ay murder. Tama ba o mali? Okay, number 7. Number 7 yon. So, number 8, school principal Yoli was holding a grudge against a female teacher named Marie. One day, Principal Yoli hired a hitman to kill teacher Marie. The hitman successfully killed teacher Marie and took his reward from school principal Yoli. The crime of homicide was committed. So sa number 8, si school principal Yoli, no? Meron siyang ano ba yung grudge sa Tagalog? Pasensya na, Bisaya ako eh. Yung tinatagong galit, no? Galit siya sa isang teacher, pangalan Marie. Dahil diyan, no, pinag-iinitan niya itong teacher hanggang sa isang araw nagpasya siya na magbayad ng hitman upang ipapatay si teacher Marie. At yung hitman nagtagumpay, napatay niya yung si teacher Marie. At pagkatapos noon, binayaran siya ni Miss Yoli, dahil successful, o dahil sabihin natin dahil nagtagumpay, no? Nagtagumpay o nagawa ng hitman ng kanyang trabaho. Okay? So, ang ikinaso ay homicide. So, true or false? Tama ba or mali? Okay? Number 9. Randy killed Georgie, then the latter dragged the former's body to a nearby hut and then burned the body to conceal the crime. The crime of homicide was committed. Okay? So, number 9, si Randy, pinatay niya si Georgie at hinila niya ang katawan ni Georgie papunta sa isang kubo at sinunog niya upang hindi matagpuan ang bangkay ni Georgie. So, ang kasong homicide ang isinampa. True or false? Tama ba o mali? Okay? Number 10. Mikey and Nisa had an intense competition who between the two should win the beauty pageant crown. To make sure that she's going to bring home the crown, Mikey struck Nisa's head while the latter was walking in a dark alley. So, the crime committed was parricide. So, sa number 10, si Mikey at Nisa, no? Magkatunggali, no? So, magkalaban sa beauty pageant, no? Kung sino ba sa kanila ang dapat magwagi, no? Natanghalin na beauty queen. Ito si Mikey, no? Para masiguro niya, no? Para siguradong siya ang makakakuha ng corona. Hinampas niya ng matigas na bagay sa ulo si Nisa na naging sanhi ng kamatayan ng huli, no? So, ang isinampa ay parricide. True or false? Tama ba o mali? Okay? Number 11. Mr. D, the grandmother of A, stabbed the latter while the latter was sleeping. The grandmother was caught and confessed that he did what he did because she wanted to inherit the agricultural land owned by A. The crime committed was parricide. So, sa number 11, si Mr. D, Mrs. D dapat pala ito, hindi Mr. D. Si Mrs. D, grandmother, no? Lola ni A. So, si A, sinaksak ng kanyang lola na si Mrs. D dahil gusto ng kanyang lola makuha ang lahat ng kanyang lupa, no? So, sinaksak ng lola ang kanyang apo, no?
dahil upang makuha ng lola ang lahat ng mga lupa na pag-aari ng kanyang apo, no? So ang ikinaso ay parricide. So tama ba o mali? True or false? Okay? So number 12. Mother E got a heated argument with her son F. So when Father G heard the argument, he took his gun and shot and killed his own son. The crime committed was parricide. So sa number 12, si Mother E, no, nagtalo sila ng kanyang anak na lalaki na si F, no. Narinig 'yon ng kanyang tatay, no. Tawagin natin si Father G, narinig ng ama, no, na nagtatalo yung mag-ina. So dahil doon, kinuha ni Father G ang kanyang baril at binaril niya ang kanyang sariling anak. So ang isinampang kaso ay parricide. So tama ba o mali? True or false? Okay? Number 13. Mrs. Daisy was killed by her husband Earl because the latter wanted to marry his mistress and Mrs. Daisy was standing on his way. The crime was parricide. So sa number 13, si Mrs. Daisy, no, ipinatay, no, si Mrs. Daisy pinatay ng kanyang asawa, no, na si Earl. Dahil si Mrs. Daisy ay sagabal, no, sagabal kay Mr. A, no. Sagabal sa kagustuhan ni Mr. A na mapangasawa ang kanyang kulasisi. Kulasisi ba tawag doon? Sagabal si Daisy na asawa ni Earl, no, sa kagustuhan ng huli na pakasalan ang kanyang sabihin natin kabit, no. So ang isinampang kaso ay parricide. So tama ba o mali? So number 14, ikalabing-4. Student Patrick is a computer genius who was able to hack the control system of a military aircraft. Then student Patrick controlled the aircraft and shot down a passenger plane where his classmates were on board. So the crime of murder was committed, no? Si student Patrick matalino, no, sa computer. So dahil doon, kinontrol niya ang makina ng isang eroplanong pandigma, no? At saka dahil doon, no, dahil nakukontrol niya na yung eroplano na pandigma. Dahil doon, nagpakawala siya ng isang missile na tumama sa pampasayerong eroplano na kung saan nakasakay ang kanyang mga kaklase na magbabakasyon, no? Siguro dahil may tinatago siyang hinanakit o kung ano paman, dahil doon sumabog yung eroplano na pampasayero, no? So ang isinampang kaso ay murder. So tama ba o mali? True or false? So number 15. Janitor Q changed the railroad track's direction to derail the train where his despicable boss was on board. The crime of murder was committed. So si Janitor Q, no, parang inilihis niya ang daanan ng tren, no, riles, no, para madisgrasya kasi gusto niyang madisgrasya yung tren dahil doon nakasakay ang kanyang bossing na labis niyang kinasusuklaman, no, na meron siyang sabihin natin na tinatagong galit, no, tinatagong galit, so nakatagong galit, no. So dahil doon inilihis niya ang riles na naging sanhi ng disgrasya, na naging sanhi ng kamatayan ng kanyang kinasusuklamang boss. Okay? So, ang isinampang kaso ay murder. Tama ba o mali? True or false? Okay? So, ito ang answer key. Mga tamang sagot. Okay? So, number 1, false. Dahil ang tamang sagot ay homicide. Number 2, false. Dahil ang tamang sagot ay frustrated murder, no? Kung hindi namatay yung tao, or murder kung namatay si princess. Okay? So number 3 is true, tama, okay? Number 4, false, okay? Mali. The crime is infanticide. Dahil ang biktima ay less than 3 years old, no? Number 5, false. The crime is homicide. There's no element of murder. No? Walang elemento ng murder. So, homicide ang kaso.
Okay, number 6, the crime is murder. False. Okay? So, number 6 is false. The crime is murder. Number 7, is true or tama. Number 8 is false. The crime is murder because of the consideration of reward or money. Okay, so mali ang number 8, no? False dahil ang kaso ay murder dahil merong pera, no? Merong pera na sabihin natin na involved. Number 9, false. The crime is murder. Okay, so number 10, false. The crime is murder. There was evident premeditation. So tatalakayin natin yan mamaya. Number 11, true. The offender is the ascendant of the victim. Number 12, true. The offender is the father, the blood relative of the victim. Number 13, true. The crime was parricide because the victim was the wife. Number 14, true. The crime was murder. The element is present. Number 15, true. The crime was murder. One of the element is present. Okay? So, yun ang mga tamang sagot. Okay? So, sa mga nakakuha ng mataas na marka, binabati ko kayo. Okay? Lalo na sa nakakuha ng perfectong marka. Okay? O perfect score. Congratulations. Okay? So, punta tayo ngayon sa ating talakayan, no? So, una nating tatalakayin ang tinatawag na parricide. So, ayon sa Article 246, parricide, no? Any person who shall kill his or her father, mother, or child, whether legitimate or illegitimate, or any of his or her ascendants or descendants, or his or her spouse shall be punished by reclusion perpetua to death. Okay? So, nasa revised penal code po yan. Okay? So, sinasabi dito, sino man, no, na pumatay ng kanyang ama o ina, no, o anak, no? So, hindi importante kung ang kanilang relasyon ay lehitimo or hindi lehitimo, legitimate or illegitimate, no? So, ano ba ibig sabihin ng legitimate or illegitimate, no? Legitimate kung pagdating sa, halimbawa, yung tatay, napatay niya yung kanyang anak, no? Tapos, illegitimate yung anak niya. Ibig sabihin, anak niya sa ibang babae, no? Or dahil hindi pa sila kasal ng kanyang asawa, live-in partner pa sila, so illegitimate yon, no? So hindi importante kung legitimate ba ang relasyon or hindi, no? Kasi kung legitimate, ibig sabihin kasado, kumpleto ng papel, no? Illegitimate, walang papel, hindi pa kasado, hindi pa kasal ang mag-asawa, no? So kung ang napatay is father, mother, or child o anak, okay? So hindi importante kung anak ba sa labas yon o hindi, no? Basta tatay mo yon, nanay mo yon, or anak, no? So, pasok yon sa parricide. Or any of his or ascendants or descendants or his or her spouse shall be punished by reclusion perpetua to death, no? So, pag-usapan natin yan. Ano bang ibig sabihin ng reclusion perpetua to death, no? Parusa yan, no? Yan yung bilang ng taon ng pagkakabilanggo, no? Kung sakaling mapatunayan na nagkasala ka, okay? So, talakayin natin yan, okay? So, paliwanag natin, okay? Paano ba na isasagawa ang kasong parricide, no? Kailan ba masasabi natin na ang krimen ay parricide, no? Number 1, a person is killed, okay? So, dapat patay yung tao, no? So, patay ang tao, number 1. Number 2, yung namatay ay pinatay ng akusado. Siyempre, dahil hindi naman pwede na iba yung magbayad sa kasalanan ng isang tao, no? So, dapat yung pumatay, yun yung dapat makulong. Number 3, so, the deceased or yung namatay is yung ama, yung ina, o yung anak, no? So, whether legitimate or illegitimate, okay? So, pwedeng legitimate, ibig sabihin, nasa may bisa ang kasal, no? Or illegitimate, ibig sabihin anak sa labas, no? Anak sa labas. Sabihin natin ang tatay napatay niya yung anak niya sa labas, no? So parricide ang kaso doon, no?
So ang ina na napatay niya yung anak niya sa labas o anak niya sa pagkadalaga, so pasok yun sa parricide. So sa kung ang anak naman ang napatay niya ay ang kanyang ama, no, na ama na sabihin natin na siya ay bastardo, no, yung ama niya ay may pamilya, no, tapos siyempre anak siya sa labas, napatay niya yung ama niya, pasok pa rin siya sa parricide. O kaya yung ina niya may bagong asawa, no? Tapos siya ay anak sa unang asawa ng kanyang ina, no? At ang napatay niya yung nanay niya, illegitimate siya, no? Dahil sabihin natin anak siya sa unang asawa ng kanyang ina, o sabihin natin sa pangalawa or sa pangatlo, o sabihin natin anak siya sa pagkadalaga, no? So tapos yung napatay niya yung kanyang ina, so pasok pa rin siya sa parricide, no? Kahit illegitimate siya, okay? So other legitimate ascendant or descendant or the legitimate spouse of the accused, no? So sinasabi din dito, no, na hindi lang limitado sa ama, ina o anak, no? So kasama na rin dito yung kapag napatay mo ang iyong ascendant. Ano ba yung ascendant mo? Ascendant, kasama na dito ang lolo o lola mo, no? Lolo, lola, or apo mo, no? So, kung napatay mo ang lola mo, or lolo mo, parricide yun. O kung ikaw naman na lolo o lola, napatay mo yung apo mo, parricide yun. Pero, merong pero, no? Pero, dapat ang inyong relasyon ay tawag doon legitimate, no? Ibig sabihin nasa loob ng kasal, no? Ibig sabihin kasal, no? May bisa ang kasal ng yung anak, no? Ng yung anak at ang yung apo ay lehitimo mong apo, no? Hindi anak sa labas ng anak mo, okay? Nakuha niyo ba? Ibig sabihin, legitimate, no? Ibig sabihin, yung anak mo ay kasal, no? Kasal sa kanyang asawa at ang kanilang kasal ay may bisa. At ang yung apo ay lehitimo mong apo dahil may bisa ang kasal, no? At napatay mo ang yung apo, pasok ka sa parricide, no? Kung apo naman, napatay mo ang lola mo at ang relasyon ng yung mga magulang ay lehitimo, ibig sabihin may bisa ang kasal, so pasok ka sa parricide, no? Or the legitimate spouse of the accused. So ito din, no? So hindi lang limitado sa ama, ina, anak, no? Pati na rin sa ascendant, no? Legitimate ascendant. Sinabi mong ascendant, lolo, lola, no? Pagka sinabi mong descendant, apo, no? Apo. So kung napatay mo yung apo mo, tapos may bisa ang kasal ng anak mo, parricide yun. Kung ikaw naman na apo, napatay mo yung lolo mo o lola mo, tapos kasal ang mama at papa mo, may bisa ang kanilang kasal, lehitimo ang relasyon, parricide yun, no? At saka, ang pinakahuli, no, na pasok sa parricide ay yung kung napatay mo ang iyong asawa, legitimate spouse. Ibig sabihin, yung asawa mo at ikaw na akusado, no, ay may bisa ang inyong kasal. So, kung may bisa ang inyong kasal, pasok sa parricide ang ginawa mo kung napatay mo ang iyong asawa, no? Pero kung walang bisa ang iyong kasal, no? Kung walang bisa ang inyong kasal, ibig sabihin nun, hindi pasok sa parricide, no? Pwedeng pumasok 'yon sa murder or homicide, depende sa sitwasyon, no? So tatalakayin natin 'yang mabuti, okay? So, mga importanteng bagay na dapat nyong malaman, no, mga importanteng bagay na dapat nyong tandaan, no, pagdating sa kasong parricide, no. So, number 1, ang parricide ay base sa relasyon, no, relasyon ng biktima at ng akusado, no. Yung napatay at yung nakapatay may relasyon, no. So, ano ba yung relasyon na yon?
Okay? Number 1, dapat lehitimo, no? Lehitimo. Maliban lang sa magulang o anak, no? Where relationship may either be legitimate or illegitimate, no? So, gaya nga ng sinabi ko kanina, no? So, dapat legitimate kung ang napatay mo ang iyong lolo o lola, no? Or apo, dapat legitimate ang inyong relasyon. Ibig sabihin, yung magulang ng apo mo ay may bisa ang kasal, lehitimo, no? So, pasok ka sa parricide. Pero kung illegitimate yon, no? At napatay mo yung apo mo, no? Na anak sa labas ng yung anak, no? Hindi pasok yun sa parricide dahil ang sinasabi dito dapat dapat legitimate pagdating sa apo, no? Pagdating sa apo, sa lolo, no? Pero pagdating sa magulang, no? Magulang dapat pagdating sa magulang hindi importante kung lehitimo or hindi lehitimo, no? Ibig sabihin, kung ang napatay mo mama mo, papa mo o yung anak mo, dapat hindi importante, no? Kung anak mo yan sa labas o hindi, no? O hindi rin importante kung ikaw na anak, ang yung napatay mo ay yung magulang, hindi importante yun kung magulang mo ba sila, kung may pamilya ng iba ang yung magulang, hindi importante yun. Kung anak ka sa labas, kahit anak ka pa sa labas, basta yung napatay mo is papa mo o mama mo, yun, pasok ka pa rin sa parricide, no? Pero pagdating sa lolo't lola, dapat lehitimo, no? Lehitimo. Dapat hindi anak sa labas. Dahil kung anak sa labas, yung anak ka sa labas, tapos yung napatay mo ang lolo't lola mo, no? Na magulang ng mama at papa mo na hindi kasado, so hindi ka pasok sa parricide dahil ang relasyon nyo ay hindi lehitimo. Pagka sinabi mo hindi lehitimo, no, walang bisa ang kanilang kasal, hindi sila kasado, no? So dapat ganon ang elemento, no, ang sinasabi ng batas, no, at ang desisyon, okay, ng Korte Suprema, no, at iba pa, no. So for other ascendants or descendants such as grandparents or grandchildren, the relationship must be legitimate. Yun nga, sinabi ko nga, basta kung ang napatay mo ay lolo mo at lola, dapat may bisa ang kasal ng iyong mga magulang. Dahil kung walang bisa, hindi ka pasok sa parricide, no? Pwede kang pumasok sa murder or homicide, no? Pero kung ang napatay mo is yung mama mo, papa mo, hindi importante kung may bisa ang kasal nila or wala, pasok ka pa rin sa parricide, no? Number 2. So, in the direct line, either ascending, parents, grandparents, or descending, children, grandchildren, there's no parricide in the killing of brothers and sisters, uncles and aunts or nephews and nieces because such relationship is collateral. So, mga kaibigan, kapag ang yung napatay, no, halimbawa, ang isang tao, napatay niya ang kapatid niya, no, kapatid na lalaki o kapatid na babae, o yung uncle niya, o yung tita niya, o yung pamangkin niya, hindi pasok sa parricide yon. Hindi yon pasok sa parricide. Ibang kaso yon, no? Pwedeng murder yon, pwede ring homicide, no? Depende sa sitwasyon, no? Pero hindi maaaring maging parricide, okay? Dahil hindi kasama sa parricide ang magkakapatid, tiyuhin, no? At pamangkin. Tapos number 3. So number 3, by blood except for spouses. So dapat sa parricide kalimitan, no? Ang tinitingnan diyan ay yung kung kamag-anak mo ba, no? Kadugo mo ba yung isang tao o hindi, no? Maliban na lang sa asawa mo. Dahil siyempre, ang pwede mo lamang pakasalan ay yung ibang tao, yung hindi mo kamag-anak, no? Pero kahit hindi mo kamag-anak, basta't asawa mo siya, no? At legal ang inyong kasal at napatay mo siya, pasok ka sa parricide. Okay? So, tapos, ano pang sinasabi rito? Thus, there is no parricide in the killing of adopter by adopted or vice versa for the relationship is not by blood. No? So, kung halimbawa, ang isang tao, no, nag-ampon, no, at napatay niya ang kanyang ampon, so,
hindi maaaring pumasok sa parricide yon. Walang parricide, no? So, ibig sabihin, maaaring ibang kaso. Hindi lang maaari, kundi ibang kaso ang isasampa. Pwedeng murder, pwede ring homicide, pero hindi pwedeng parricide dahil hindi pwedeng pumasok sa parricide ang ampon, no? At ang nag-ampon. Kung halimbawa, ikaw na nag-ampon, napatay mo yung inampon mo, no? O kaya naman na ikaw na ampon, napatay mo yung umampon sa'yo, so hindi ka pwedeng sampahan ng parricide, no? So, ang isasampa sa iyo ay ibang kaso, no? Depende sa sitwasyon. Pwedeng murder, pwedeng homicide. So, ano pa? Sinasabi din dito, no? With more reason should there be no parricide in the killing of step-parent and step-child, no? So, kung halimbawa, step-parent mo, step-father, step-mother, no? So, ibig sabihin dyan, walang parricide, no? For example, ano bang ibig sabihin ng step-parent, no? Step-parent, hindi mo siya kadugo, no? Kasi ibig sabihin, hindi kanya anak, no? Halimbawa, no? Ang iyong mama, namatay ang iyong papa sa cancer, halimbawa. Tapos, nag-asawang muli ang iyong mama. So, yung bagong asawa ng iyong mama, yun ang iyong stepfather. So, kung napatay mo yung stepfather mo, hindi ka pwedeng kasuhan ng parricide. Bakit? Dahil hindi yan pasok sa kasong parricide, no? Pwede ka lang kasuhan ng murder o kaya naman homicide, depende sa sitwasyon. Pero, hindi pwedeng parricide. Okay? So, ganun din sa step-parent. Kung ang step-parent naman ang nakapatay sa kanyang stepchild, no? Halimbawa, ikaw, no? Yung napangasawa mo, byuda, no? Tapos, may anak siya sa una niyang asawa. Tapos, hindi kayo magkasundo ng anak. Nag-away kayo. Napatay mo yung anak ng asawa mo, no? So, hindi ka pwedeng kasuhan ng parricide dahil walang parricide doon, no? Pwede ka lamang kasuhan ng murder o kaya homicide, pero hindi maaaring parricide. Okay? So, bakit kamo? Dahil lang sinasabi dito, kung ano yung binanggit ng batas, yun lamang ang mga magkakamag-anak na pasok sa parricide. Dahil may kasabihan sa batas na sinasabing expressio onius est exclusion alterius. Ibig sabihin, kung ano lamang yung binanggit ng batas, yun lamang ang kasama, no? Kasama o sakop ng batas o saklaw ng batas. So, kung hindi yun nabanggit ng batas, hindi yun kasama. Okay? So, kung ano yung binanggit, yun lamang ang mga kasama o pasok sa kasong parricide. So, next. So, halimbawa, so what if the child of the offender is less than 3 years old? Is it still parricide? So, halimbawa, kung ang napatay ng akusado, ang kanyang sariling anak, siyempre kadugo niya, dapat parricide yun, di ba? Pero, ang edad ng kanyang anak ay sabihin natin 2 taong gulang pa lamang. So, ang tanong ko sa inyo, ang kaso ba parricide pa rin o hindi na? Okay? So, sino may sabi na parricide pa rin? Taas yung kamay. Sino ang nagsabi na ibang kaso na? Taas ang kamay. Okay? Doon sa mga nagsabi na ibang kaso na, yon ang tamang sagot. Okay? Binabati ko kayo. Tamang sagot. Okay? Tama kayo, no? Hindi na pasok sa parricide yon dahil ang kaso ay infanticide na, no? Ibig sabihin, ang mangingibabaw ay ang edad ng bata, hindi na yung relasyon ng akusado sa biktima. Okay? Nakuha ninyo? So, kung yung napatay ng akusado ay ang edad mas mababa sa 3 taong gulang, no? Less than 3 years old, no? Less than 3. Ibig sabihin, mababa sa taong gulang, no? Hindi pa umaabot ng 3 taong gulang. So kapag hindi pa umabot sa 3 taong gulang ang biktima, hindi maaaring pumasok sa parricide. Dahil ang kaso ay infanticide, no? Kapag nagkaroon ng anong tawag doon? Pagka nagkaroon ng
pagka hindi naman sinasabing hindi sigurado dahil sigurado talaga, no? So hindi maaring mangibabaw ang parricide dahil sa relasyon ng biktima at akusado. So ibig sabihin ang mangingibabaw doon ang edad ng biktima na mas mababa ng 3 gulang dahil mangingibabaw ang edad, ang kaso ay infanticide. Okay? Next, if the spouse was the victim, how can you prove the existence of marriage? So kung halimbawa, no, sa isang krimen, no, napatay niya ang kanyang asawa, no, paano mo mapapatutuhanan na kasado nga ang suspitsado o ang akusado at ang biktima, no? Ano bang ebidensya na kasal nga sila, no, bago pa nangyari ang krimen? Siyempre common sense na lang, kahit hindi mo pa nababasa ang libro, no? Dahil tayo, no, hindi naman lahat ng pinag-aralan natin ay nakukuha sa libro. Meron din tayong sentido común na tinatawag o common sense, no? Ibig sabihin may kakayahan tayong mag-isip, no, ng mga bagay na merong na makabuluhan, no? So dahil doon, alam naman natin na ang matinding ebidensya na kasal ang dalawang tao ay ang marriage certificate, no? So yun yung ang pinakamabigat na ebidensya. So maaring ang iba sa inyo magtanong, so sir, paano sir kung walang birth certificate? So ano pong mangyayari doon? Pasok pa rin po ba sa parricide kahit kilalang-kilala na sila na mag-asawa ang biktima at ang akusado? Sa katunayan nga sir, dumalo pa ako sa kasal nila. So yun, magandang tanong yun, no? So halimbawa, hindi makita yung marriage certificate, no? Pero kilalang-kilala sa kanilang lugar na ang biktima at akusado ay mag-asawa nga, no? Dahil nakita nila mismo na ikinasal ang dalawa at ang iba ay dumalo pa sa piging, no? Sa piging o sa kasal ng biktima at ng akusado. So, ang katanungan, maaari bang tumistigo, no, ang mga nakakaalam na ikinasal nga ang dalawa kahit walang maipakitang marriage certificate? So ang sagot dito is oo, pwede, no? So kung walang marriage certificate, pwedeng tumistigo ang mga nakakaalam na ang dalawang tao ay nagsasama nga bilang mag-asawa at kanila ngang nakita na ikinasal ang dalawa o kaya naman sila ay nakadalo sa piging sa piging, no? Piging ibig sabihin yung salo-salo, no, pagkatapos ng kasal, no? Nakadalo sila sa piging, no, ng mag-asawa, no? Dahil doon pwede silang tumistigo. Hindi na kailangan ang marriage certificate. Basta yung pagtistigo nila ay talagang totoo talaga, hindi mababali, no? Yung ibig sabihin, pasensya na, Bisaya ko eh. Ibig sabihin talagang walang halong pagsisinungaling, no? Talagang sinusuportahan ng salaysay ng hindi lamang iisang testigo kundi 2 pa o 3, no? At ang depensa ay hindi nila kayang depensa. Siyempre dahil ang akusado meron din yung abogado, no? At ang abogado ng akusado ay hindi siya makatawag doon, hindi siya makaporma, no? Hindi siya nakapag-object kasi sa korte merong objection, your honor, no? Ibig sabihin yung hindi namin tanggap ang ganyang mga ebidensya, no? Ino-object, no? Ibig sabihin parang parang pinagdududahan mo, no? So basta ang abogado ng kabilang panig ay hindi na nila pinagkakaila na hindi nila mapasinungalingan o hindi nila mapatunayan na nagsisinungaling nga ang mga testigong ito na nagsasabi na ikinasal nga ang biktima at ang akusado. Ibig sabihin nun, talagang tatanggapin ng korte
na ang biktima at ang akusado ay mag-asawa nga, dahil doon ang krimeng nagawa ay parricide, no? Basta hindi makaporma ang abogado, no, ng kabilang panig, no, at pinanigan ng West, no, ang mga testimonya ng mga testigo na nagpapatunay na kasal nga ang dalawa, di siyempre tatanggapin ng korte. Kapag tinanggap, ibig sabihin mag-asawa nga ang biktima at ang akusado, dahil doon parricide ang kaso. Okay? So, mga kaibigan, ang susunod ay failure to assert the existence of marriage is a fatal mistake. So, sir, no? What if, sir, halimbawa, no, nakaligtaan na banggitin sa information o sa complaint, sa reklamo, na ang relasyon ng biktima at ng akusado? So, parricide pa rin ba, sir, ang kaso? Siyempre, hindi na, no? Kasi sinasabi dito, no, failure to assert the existence of marriage is a fatal mistake, no? Kapag hindi yan nabanggit, no, na kapag hindi binanggit na mag-asawa ang biktima at ang akusado, hindi maaaring masampahan ng kasong parricide ang akusado, dahil malalabag ang kanyang karapatan na ipaalam sa kanya, no, kung ano ang krimen, no, na kung anong krimen ang pasensya na, Bisaya ko kung anong krimen ang isinampa sa kanya. Ibig sabihin, ang akusado dapat alam niya lahat ng mga paratang, no. Yun pala ang ibig ko sabihin. Nasa dulo na ng dila ko, buti na lang naalala ko, no. Kasi yung ganito, mga kaibigan, kapag sa reklamo nakaligtaan ng piskalya na banggitin na mag-asawa ang biktima at ang akusado, hindi na yan maaaring pumasok sa parricide, dahil malalabag na ang karapatan ng akusado na ipaalam sa kanya, no, na ipaalam sa kanya ang lahat ng mga paratang, no, laban sa kanya, na ipaalam sa kanya kung ano ang mga paratang, ano ang mga mga paratang na ipinupukol sa kanya. So kung hindi yon ipinaalam sa kanya, malalabag ang kanyang karapatan. At kapag nalabag ang kanyang karapatan, siyempre, maabsuelto siya sa ganung kaso, sa parricide. At hindi yon pwedeng tanggapin na parricide, dahil ang korte naman, hindi nila nalalaman ang lahat, no? So kung hindi yon sinasabi sa reklamo, hindi alam ng korte, ang tingin ng korte, no, ang nangyari ay isang krimen na kung saan ang isang tao ay napatay ng isang tao at wala silang kaugnayan, no? So ganun ang magiging tingin noon, dahil hindi naman sa lahat ng oras alam ng korte, di ba? At saka kahit pa alam ng korte, pero may proseso tayong sinusunod, no? At yun ang dapat na masunod, okay? Hindi yung kapritsyo o personal na kagustuhan ng isang tao, no? So dapat ganon, no? At talagang ganon, no? Kapag hindi sinabi na mag-asawa ang biktima at ang akusado, walang parricide, hindi parricide ang kaso, dahil hindi nabanggit, no? So ganon yon, para hindi malabag ang karapatan ng akusado na ipaalam ang lahat ng mga paratang sa kanya, no? Ipaalam dapat lahat. Okay, dapat walang itinatago. Okay? So kung hindi nabanggit, kapag hindi nabanggit na mag-asawa, hindi pwedeng kasuhan ng parricide, no? Pwede lamang homicide o murder, depende sa sitwasyon, okay? So, next. So, ang tanong natin, so sir, kung halimbawa ay hindi nga nabanggit na mag-asawa ang biktima at ang akusado, ibig sabihin nun, sir, wala na palang habol, no? Hindi na pala maitatama, no, ang reklamo na isinampa sa akusado. Ang sagot diyan, no, maitatama pa rin. Anong gagawin? Siyempre, ganito 'yon, no? So ipapaalam sa huwes, no, na babaguhin ang reklamo, no? Upang malaman ng akusado na
lahat ng mga paratang sa kanya at isa na sa paratang na ipupukol sa kanya kapag nabago ng reklamo ay yung sitwasyon na nagsasabi na siya na akusado at ang kanyang biktima ay mag-asawa, no? So ibig sabihin meron pa ring solusyon, no? Ang solusyon diyan, kausapin mo ang piskal, no, na piskal baka pwede tayong mag-file ng file to amend the information, no? O pwede nating baguhin, no, ang impormasyon na baguhin natin ang impormasyon baguhin natin ang impormasyon, no, na kung saan isasama natin ang ano ba tawag doon? Pasensya na, Bisaya ko eh. So, halimbawa, piskal, kausapin mo yung piskal. Piskal, file tayo ng motion to amend the information. Ilalagay natin doon, sasabihin natin doon na ang biktima at ang akusado ay mag-asawa. So, pwede yon, pwede pa rin baguhin. So, kapag nabago na at tinanggap na ng West, so, ibig sabihin, alam na ng akusado na isa sa mga paratang sa kanya na mag-asawa nga sila ng biktima o na mag-asawa sila ng biktima, ibig sabihin nun, no, walang paglabag sa karapatan ng akusado dahil pinapaalam na sa kanya na binago na yung impormasyon at ipinapaalam na sa kanya na siya at ang kanyang biktima ay mag-asawa, kung kaya't ang kasong isinasampa na sa kanya ay parricide. So ibig sabihin nun, pwede nang mahatulan ang akusado ng kasong parricide. Ibig sabihin may solusyon talaga, no? Okay, pero kung umabot na meron ng desisyon, hindi na pwedeng pumasok yun sa parricide kapag sabihin natin, kaya nga dapat isabihin lahat ng mga importanteng impormasyon, no? Yun ang dapat na tandaan ng mga nagsasampa ng reklamo kasi yung ibang piskal dahil sobrang trabaho nakakaligtaan nila. So ikaw na kamag-anak, siyempre ikaw ang nakakaalam ng lahat at upang makatulong ka na umusad ang kaso at maitama, siyempre ipaalam mo na yung biktima at ang akusado ay kasal upang ang kaso na maisampa at ang parusa na igawad ay ang parusa na nasa ilalim ng parricide. Sa ilalim ng kasong parricide, okay? So, yun po mga kaibigan ang tungkol sa parricide. Ngayon punta tayo sa murder. Ano ba itong murder? What is murder under the law? Okay? So, basahin ko muna sa Ingles tapos ipapaliwanag ko rin sa Tagalog o sa Filipino. So, Article 248, murder. Any person who not falling within the provisions of Article 246 shall kill another shall be guilty of murder and shall be punished by reclusion perpetua to death if committed with any of the following attendant circumstances. Anong ibig sabihin nun, no? So, kung sino mang tao na nakapatay ng isang tao, no? Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakapatay ng isang tao na hindi mo kamag-anak, no? Na nabanggit sa Article 246, yung mga magkakamag-anak, ibig sabihin, hindi siya pasok sa parricide, no? Kung isang tao na nakapatay na hindi niya kaano-ano, no? O kaya kung kamag-anak man niya, hindi siya pasok sa kasong parricide, ay pwede siyang kasuhan ng murder, no? Basta merong anong tawag doon? Merong presensya, okay? O merong mga elemento, no? O ibig sabihin yung mga bagay na binabanggit sa kasong murder ay ginawa ng akusado, no? Ano ba yung mga bagay na dapat ginawa ng akusado upang pumasok siya sa kasong murder, no? Number 1, with treachery, no? Taking advantage of superior strength with the aid of armed men or employing means to weaken the defense or of means or persons to ensure or afford impunity. So, ano ba yung ibig sabihin nun? With treachery. Treachery, pagtatraidor, no? So, hindi ka lumalaban ng patas, no? Para siguraduhin mong patay yung kalaban mo at hindi makaganti sa'yo, so, dapat patraidor ang
pagpatay. So kung patraidor ang pagpatay, di murder, no? So taking advantage of superior strength, no? Ibig sabihin mas malakas ka kaysa sa kanya, no? So murder 'yon. So halimbawa, no? Pinatay mo yung galit ka sa bata, no? Tapos ikaw, sabihin natin 32 anyos ka, no? 32 years old. Tapos galit na galit ka sa batang 'yan, sabihin natin grade 6, no? Tapos ngayon hinamon mo ng suntukan, no? O kaya sabihin natin na inabangan mo, no? Na lumabas sa eskwelahan. Tapos pinagbubugbog mo hanggang sa mamatay. So pasok ka sa murder dahil mas malakas ka kaysa sa kanya eh. Di ba? So halimbawa, babae, no? Pwede rin, no? Dahil mas mahina ang babae, tapos mas malakas ka, lalaki, no? Mas malakas ang suntok mo, tapos payat pa yung babae, no? So pwede rin 'yon, no? So with the aid of armed men. So ibig sabihin gumamit ka ng mga kasama, meron kang mga kasama armado, no? Gumamit ka ng mga tauhan na may mga armas, no? So murder 'yon, no? So halimbawa, no? Kunwari lang ito kasi kunwari lang. Halimbawa, anak mayaman ka, no? So mapera ka. So may mga bodyguard ka. Tapos meron kang kaklase na hindi mo nagustuhan, no? Tapos ngayon, talagang asar na asar ka dyan sa kaklase mo, no? So, isang araw, no? Dinala mo yung mga bodyguard mo na may mga armas, no? Tapos, inabangan mo yung kaklase mo na kinasusuklaman mo at saka, yon binugbog mo, no? Binugbog nyo mo at saka nagpatulong ka pa, no? Tumulong din yung mga bodyguard mo sa pagbugbog o sabihin natin hindi lang binugbog, pinagbabaril pa, no? Yung kaklase mo. So yun, murder yun, or employing means to weaken the defense, no? So ito maganda rin ito, or employing means to weaken the defense. For example, ito maganda, no? Sana, no, pasensyahan lang ako ng Korte Suprema at ng mga abogado kasi hindi ako abogado, no? Isa lamang akong guro, pero meron akong tinatawag na academic freedom, no? Ibig sabihin, pwede kong ipahayag ang aking mga opinion sa mga bagay-bagay, no? At pwede rin ninyong tanggapin, no? Na maaring na pwedeng maging murder yung nangyari, no? Kung inyong maalala, no, na balita sa no, sa TV Patrol o 24 Oras, no? Yung nangyari, nasagi ng bisikleta, no? Nasagi ng bisikleta na ang kotse, no, ng isang reservist, no? Reservist. Tapos nagsuntukan sila. Tapos sa kalagitnaan ng kanilang suntukan, no, talagang kitang-kita na talagang natatalo yung reservist, parang nabubugbog, okay? Tapos ngayon, hindi niya kaya ang kanyang kalaban sa suntukan. So yung ginawa niya, tumakbo siya sa kotse niya, kinuha niya yung baril niya at saka pinagbabaril niya yung kalaban niya, no? So pwede 'yon, employing means to weaken the defense dahil pinahina niya ang depensa, no? So ibig sabihin, nakalaban nga yung yung kalaban mo. So kung patas lang, no? Kung patas lang, pwede yung maging homicide. Kung yung reservist napatay niya yung kalaban niya sa suntukan, pwedeng homicide lang 'yon, no? Pero hindi eh. Ginamitan niya ng baril, no? So alam naman natin na hindi uubra yung kamao sa baril. Kaya 'yon, pwede hindi lang pwede, talagang murder 'yon, okay? Or of means or persons to ensure or afford impunity, no? So para hindi malaman na ikaw ang pumatay, no? So pwede kang gumamit, no, ng paraan, no, na hindi ka makilala, no, na ikaw ang pumatay sa isang tao. So maaaring pwede sabihin natin na pwede kang nagsuot ng maskara, okay? Or pwedeng sabihin natin sinunog mo yung bangkay pagkatapos mong patayin, no? Para hindi malaman na ikaw ang salarin o kung ano-ano pa, okay? So number 2, in consideration of a price, reward, or promise, no? So ibig sabihin, kung pinatay mo ang tao dahil binayaran ka, automatic murder 'yon, no?
Mga halimbawa nito, yung mga gun for hire, no? Yung mga hitman, mga riding in tandem. So, yun, kapag nahuli sila, automatic ang ikakaso sa kanila ay kasong murder. Okay? So, number 3, by means of intimidation, fire, poison, explosion, shipwreck, stranding of a vessel, derailment, or assault upon a railroad, fall of an airship, or by means of motor vehicles, or with the use of any other means involving great waste and ruin. Okay? So, ito number 3, madalang lang to, no? Pero pwede talaga ito, okay? So, by means of intimidation, no? So, ibig sabihin, may pananakot, no? O, like sabihin natin, tinatakot mo na ang isang tao na na sabihin natin, kapag pumalag ka, sasabihin ko sa asawa mo na ganito ka, ganyan, kaya huwag ka nang lumaban. O sabihin natin, kapag lumaban ka, hawak ng kasama ko ang anak mo, papatayin ang anak mo kapag lumaban ka, kapag pumalag ka, no? So, kalimitan yan sa pelikula. So, maaari ding mangyari sa tunay na buhay, no? So, para hindi makalaban yung isang tao, so gagamitan mo ng pananakot, no? So, like, papatayin ko yung mga magulang mo, yung ganon, papatayin ko yung anak mo, o yung anak mo hawak ng kasama ko, kaya huwag ka nang pumalag, huwag ka nang lumaban. Tapos pinatay mo yun dahil hindi na siya makalaban sa iyo dahil natatakot na nga, yun pwede yun, no? Fire, poison, explosion, shipwreck, stranding of a vessel. So fire, no? Apoy, no? Poison, paglason. Siyempre paglason, murder talaga dahil may kasama na rin pagtatraidor doon no? Para tapos explosion, pagsabog, okay? Shipwreck, no? Pagkalunod ng barko, no? Or stranding of a vessel, derailment, or assault upon a railroad, no? So, siguro ito, yung mga bandido na ito, no? Na gumagawa ng mga kasong murder, no? Malakihan na, mga armado na, okay? So, ang halimbawa nito, yung nangyaring pag-atake ng Hamas sa Israel, no? Yun, klaro-klaro na murder yon, no? Kasi yung nangyari doon sa kanila, gumamit sila ng sasakyan, no? Yung paraglide, yung para siyang meron siyang parachute, no? Pero meron siyang motor, motor na parachute, no? Na nakakalipad sa taas. Tapos yung motor nila na habang nasa himpapawid may machine gun, no? So pinaulanan nila ng bala, no? So walang kalaban-laban, 'yon, murder 'yon dahil may paggamit ng sasakyan, no? May gamit ng paggamit ng sasakyan at saka maramihan ng pagpatay, no? Kapag maramihan ng pagpatay, talagang murder, no? Murder. Pwede rin yung nangyari sa Mama Sapano, 'yon, murder din 'yon, no? Kasi ginamitan ng mga armadong grupo, no? Yung pinagpapapatay yung kamag-anak ni Mangudadato ba 'yon? At saka yung mga miyembro ng media, no, pinaulanan ng bala, yon, murder yon, no? So ibig sabihin gumagamit ng malakas na puwersa, no? Isa sa malakas na puwersa, siyempre yung pagkakaroon mo ng goons o mga armadong grupo, okay? Number 4, no? On occasion of any of the calamities enumerated in the preceding paragraph, or of an earthquake, eruption of a volcano, destructive cyclone, epidemic, or other public calamity. Ito maganda, no? Madalang lang ipaliwanag ito, pero maganda ito, no? Lalo na sa mga mag-aaral ko sa grade 11 at 12. Makinig kayo, no? Kahit high school pa lang kayo, dapat nyo itong maunawaan, no? So ito number 4, no? So calamities, ibig sabihin, pinatay mo ang tao sa panahon na may kalamidad, no? Halimbawa, no, kunwari lang, no, upang maunawaan nyo, kunwari, nagkalindol, no, malakas na pagyanig. Tapos, meron kang isang tao na talagang sabihin natin na kinasusuklaman mo. Talagang, ano bang tawag dun sa Tagalog? Kasi Bisaya ako holding a grudge. Yung sa amin sa Bisaya, yung matinding pagdumot. Ano ba sa Tagalog ng pagdumot lang? Yung parang meron kang matinding galit, no?
Salamat. Yun, halimbawa sa isang tao, no, sa isang tao meron kang matinding galit sa isang tao, no. Ngayon, lumindol ng malakas, no. So nakita mo tinamaan siya ng sabihin natin tinamaan siya ng matigas na bagay, no. Kung kaya't sabihin natin napilay siya, no. Dahil doon sinamantala mo yung kalamidad. Dahil galit ka sa taong yon, kumuha ka ng 2x2 at pinalo ang ulo niya hanggang sa mamatay, no? So ngayon, parang pinapalabas mo na yung kinamatay niya ay yung namatay siya sa lindol, pero yung totoo hindi. Pinatay mo siya. Dahil doon, murder yon, hindi yon sabihin natin na namatay sa kalamidad, no? Ibig sabihin, sinamantala mo yung kalamidad upang pumatay ng tao. Halimbawa, isa pang halimbawa, no? Halimbawa, nagkagyera, no, sa Pilipinas, no. Sabihin natin na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas, no. Tapos alam naman natin kapag may digmaan na magulo, no. So busy na ang pulisya at ang sundalo, no. Tutok na sila doon sa mga incheck, no. So hindi na sila ganun tumututok sa kapwa nila Pilipino. So ngayon, dahil wala nang gaanong pulis sa isang lugar, no? At katulad ng halimbawa ko kanina, no? Meron kang matinding galit sa isang tao, no? Ngayon sinamantala mo yung digmaan, no? So nakita mo na ano siya, na nagpapanik din dahil sa digmaan, no? Imbis na sumama ka sa pagdepensa sa ating bansa, yung ginawa mo, pinagpapapatay mo yung mga tao na kinasusuklaman mo. Yun yung ginawa mo, yun yung inuna mo. Inuna mong pinatay yung mga tao may mga personal na atraso sa iyo. So, murder 'yon, no? Murder 'yon na nangyari sa panahon ng kalamidad, no? Yun yung magandang halimbawa nun, no? So, halimbawa, isa na rin dito yung mga epidemic, no? Halimbawa, pandemic, no? Mga lockdown, ganyan. Tapos, alam naman natin kung lockdown, no? Sabihin natin na yung mga tao ay talagang hindi na gaanong sabihin natin na nakasuot ng PPE, no? Yung naka-face mask, lahat. So dahil diyan, no, dahil pandemic, no, parang tiningnan mo yung pandemic o yung epidemic na oportunidad na pagkakataon na gamitin mo yung face mask at face shield upang hindi ka makilala dahil meron kang babarilin o papatayin. So pwede rin yung pumasok sa number 4, no? Murder 'yon, okay? Number 5, with evident premeditation. Ibig sabihin, pinagplanuhan talaga, no? Pinag-isipan, pinagplanuhan, no? Para siguradong patay ang kalaban, no? So, murder yon. Number 6, with cruelty by deliberately and inhumanly augmenting the suffering of the victim or outraging or scooping at his person or corpse. Ito, maganda ito mga kaibigan, no? Number 6, kasi yung mga sitwasyon, may mga krimen, no, na homicide sana, no? Pero dahil sa merong pagpapahirap ng ginawa sa biktima, umakyat siya sa kasong murder. So, sir, ano bang halimbawa nun? Halimbawa, ganito, kunwari, nagkainitan kayo ng kaibigan mo, no? Nagtalo kayo. Tapos ngayon, binaril mo siya, no? So, yun, wala kang plano na patayin siya. Pero dahil sa sitwasyon na nagpainit sa ulo mo, yun, nabaril mo siya, ngayon napilayan, no? Napilayan. So, ngayon, ano na siya, ano bang tawag doon? Parang sumusurrender na siya sa'yo. Ano ba sa Tagalog yung sumusurrender? Yung parang sumusuko, no? Sumusuko na siya, hindi na siya lalaban sa'yo, no? Hindi na makalaban yung biktima, no? So yung ginawa mo, inapakan mo yung sugat niya, binugbog mo siya, no? Tapos pinahirapan mo muna, tapos bago mo siya binaril sa ulo, no? So pwede na yung maging murder, hindi na homicide dahil may pagpapahirap na nangyari o ginawa, no?
Isa pang halimbawa, no? Halimbawa, sabihin natin, away trapiko, no? Away traffic, wag na lang 'yon kasi imposible mangyari 'yon. Halimbawa na lang, no? Yung kaaway mo, no? Meron ka na galit ka sa isang tao. Nagkataon na nagkasalubong kayo sa madilim na lansangan, no? Madilim na lansangan, sabihin natin walang taong nakakakita or walang taong nakakita, no? Tapos ngayon binaril mo siya. Siyempre, magkaaway kayo. Siyempre, ano pang inaasahan mo? Siyempre, magkakasakitan kayo, no? Tapos sabihin natin, yun nga, wag na munang baril, no? Sabihin natin, kunwari, kutsilyo, no? So, kumuha siya ng kutsilyo, kumuha ka rin ng kutsilyo. So, napatay mo siya, no? So, dapat, homicide lang sana yung kaso mo. Pero, yung ginawa mo is patay na yung kalaban mo halimbawa, no? Dahil nanalo ka, no? Nanalo ka sa away nyo, ikaw ang nagwagi, no? So, natalo mo siya, no? Natalo mo siya. Tapos yung ginawa mo, pinutulan mo pa ng ulo, tinanggalan mo ng puso, no? Tsaka pinakain mo sa aso, yun, pwede na yung maging murder, no? Dahil meron ng tinatawag dito sa number 6 na outraging or scoffing at his person or corpse, no? For example, halimbawa, pinutol mo yung mga parte ng kanyang katawan, no? At saka tinapon sa iba't ibang lugar. So pwede na maging murder 'yon, okay? So next slide. So by killing a person with any of the mentioned circumstances. So how murder is committed? So sir, paano ba ginagawa ang murder? Parang tinuturoan ko kayong pumatay ng tao. Hindi. Yung ibig kong sabihin, pinag-aaralan natin kung ano ang ibig sabihin, no? Kasi baka may mga criminologists dyan o yung, alam naman natin, grade 11 na mga mag-aaral ko, grade 12, ang iba dyan gustong maging police, no? Gustong mag-aral ng criminology, no? So, ngayon pa lang, high school pa lang, dapat meron na silang konting kaalaman, no, sa batas, no, para pagdating nila sa kolehiyo, madali na lang, no, ang pag-unawa nila sa revised penal code o sa criminal law, no. So paano ba nagiging murder ang isang kaso? Yun ang magandang pagbigkas, no. Yun ang magandang pagsabi, no. Yun yung ibig ko sabihin, no. Paano ba nagiging murder ang isang kaso? Hindi ko sinasabi na paano bang gawin ang isang murder. Mali yun, mali. Okay? Paano ba nagiging murder ang isang kaso? Okay? So, nagiging murder ang isang kaso kapag nakapatay ang isang tao at alinman sa mga nabanggit, no, ay kanyang nagawa, no? So, ano ba yung mga nabanggit natin, no? Atin nang inisa-isa yon, no? Hanggang 6 yon, di ba? So, yung treachery, may pagtraidor, in consideration of price, reward, or promise, binayaran siya, no? So, merong paggamit ng sasakyan, no? Merong yung katulad sa Hamas, di ba? So, merong pananakot, merong sinamantala ang kalamidad, no? Merong pagplano, tapos yung panghuli, yung kanina, yung binanggit ko na homicide lang sana yung kaso, pero binaboy niya pa yung katawan ng kanyang biktima, like pinagpuputol niya, no? So, pwede nang pumasok yun ng murder. Yun yung murder, okay? Nagiging murder ang kaso kung alin man sa mga bagay na yon ay ginawa ng akusado, okay? So, next slide, okay? So, itong katanungan, no? Actually, ulitin na lang natin to, pero nasagot ko na to kanina pa, no? Napaliwanag ko na to, pero paliwanag natin ulit. So, can homicide be upgraded to murder by the subsequent act of the offender? So, pwede ba na ang isang krimen na homicide sana pero naging murder? Pwede ba yon? Pwede, no? So, pwede.
no? Sabi dito, yes, when a person is killed without any qualifying circumstance, but suddenly or thereafter the offender does an act which insults or outrages the corpse of the victim, the crime is thereby qualified to murder. For instance, decapitating the victim, chopping off the corpse into several parts, and other similar acts. So sabi dito, no, kung isang tao na wala sana sa nabanggit, no, na mga bagay upang pumasok sa kasong murder ang kanyang ginawa, pero pagkatapos niyang patayin ang tao ay pinutulan niya ng ulo, ano bang tawag doon, love? Chinapchap, no? Chinapchap niya yung katawan at itinapon sa iba't ibang lugar, no? Tapos sabihin natin sinunog niya, no? Ganon. So, imbis na homicide lamang yung kaso niya, yun, aakyat na yun ng murder, no? Kapag napatunayan, no? So, yan, no? So, next, if the qualifying circumstances were not proven in the trial, will the accused be convicted for murder? So, kapag ang mga bagay na nabanggit, no, sa yung alinman sa mga anim na yung mga binanggit kanina na dapat gawin ng isang tao upang ulitin ko alinman sa mga tinalakay natin, no, alinman sa mga nabanggit, no, sa mga alinman sa mga bagay na nabanggit sa kasong murder na ginawa ng akusado, no, upang pumasok siya sa kasong murder, alinman doon, no, talagang papasok siya sa murder kapag ginawa niya yon, no. So yung tanong, kapag hindi napatunayan ng korte o kapag hindi napatunayan sa korte, talaga bang masesentensyahan pa rin ba ang akusado kapag hindi napatunayan na ginawa niya yung bagay o isang bagay, no, o alinman doon sa mga bagay na nabanggit sa kasong murder ay hindi napatunayan? So siya ba ay mahahatulan ng kasong murder? So ang sagot, hindi, no, hindi. Bakit? Kasi sinasabi rito, no, the accused cannot be convicted for murder because any of the qualifying circumstances in Article 248 is essential to convict the accused for the crime of murder. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hatulan ng kasong murder dahil kailangan alinman sa elementong kailangan mapatunayan, no, muna. Anong muna? Kailangan mapatunayan talaga, no, na alinman sa mga elemento ng kasong murder ay kanyang ginawa. So kapag hindi napatunayan na kanyang ginawa, hindi siya makakasuhan ng murder, no? Kasi hindi nga napatunayan, no? Kasi alam nyo mga kaibigan, sa korte, kapag kasong kriminal, dapat ang paraan ng paglitis, no, dapat mapatunayan ang akusado beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang pagdududa, no? Walang kaduda-duda na ginawa niya nga ang isang bagay, no? Ano ba yun? Sa paanong paraan mapapatunayan na ginawa nga ng akusado? Siyempre, sa mga testigo, sa mga gamit, no? Sa like halimbawa, meron naman tayong siyensya, di ba? Like halimbawa, mga DNA, yung dugo niya nandun ba? Yung kanyang fingerprint at iba pang mabisang paraan, no, na mapatunayan na ginawa nga ng akusado ang ganong bagay, no. Kapag napatunayan, natural mahahatulan siya ng murder. Pero kapag hindi napatunayan, no, o sabihin natin na nagdadalawang isip, no, parang ginawa niya, parang hindi, siyempre ang mananaig diyan ay yung pagpabor sa akusado. Siyempre, maabsuelto siya sa kasong murder, no? Maabsuelto siya sa kasong murder, pero hindi ibig sabihin na na dismiss ang kanyang kaso, no? Maaring sabihin natin na bababa lamang ng homicide ang kanyang kaso, no?
o sabihin natin, hindi talaga mapatunayan na siya ang gumawa ng bagay na yon, natural, mapapawalang sala siya, palalayain siya ng korte. Pero kapag pero kung ang nangyari ay hindi napatunayan, no, na murder ang kanyang ginawa, pero napatunayan naman na homicide, no, na siya pa rin ang pumatay, pero hindi niya ginawa yung mga bagay na nasa ilalim ng kasong murder, siyempre mahahatulan pa rin siya pero mas mababang krimen, no, mas mababang kaso, homicide, no, kasi alam naman natin na ang homicide ay mas mababa kaysa murder, no? Bakit kamo? Kasi yung murder walang piyansa, no? Ganun siya katindi, ganun siya kabigat. Ang homicide merong piyansa. Yan ang pag-uusapan natin maya-maya, okay? Kung magkano ba ang piyansa sa homicide, no? At sa iba pang krimen na ating tinatalakay, okay? So, ngayon, next, if the qualifying circumstance is the use of fire, what possible crimes were committed? So, halimbawa, gumamit ng apoy ang akusado, no? So, sa papanong paraan, no, na siya ay mahahatulan ng kasong murder, no? So, kung ang apoy ay ginamit, number one, if the fire was used to conceal the corpus delicti or the dead body or the body of the victim by burning the house, two separate crimes were committed, murder and arson, okay? So, kung ang layunin niya sa pagsunog, no, sa paggamit niya ng apoy ay upang sabihin natin, upang itago ang krimen na kanyang ginawa, no, sa pamamagitan ng pagsunog ng bangkay, yun, pasok siya sa murder at makakasuhan pa siya ng kasong arson, no? Kapag siyempre dahil meron siyang napinsalang bahay, no? Halimbawa sinunog niya ang actually nangyari ito sa Cebu. Sa Cebu ba 'yon? Cebu ba nangyari 'yon? Yung mag-asawa, no? Sa Cebu ba 'yon or sa Metro Manila na yung senior citizen na mag-asawa, meron silang kasambahay, no? Kasambahay. Yung kasambahay nila, pinagnakawan yung amo na senior citizen, tapos pinatay niya yung mga amo niya. Pagkatapos, sinunog niya yung bahay upang palabasin niya na namatay sa sunog yung mga amo niya. Yun, yung kaso niya doon, murder at arson, okay? So, number 2. So, as a means to kill, no? Murder even if the property was burned as a consequence of the use of fire to kill. Arson is not committed. So, ito maganda, no? So, kung ang apoy ginamit mong paraan upang patayin ang tao, so apoy ang paraan mo ng pagpatay sa kalaban mo, no? Na walang kalaban-laban. So, ibig sabihin nun, ang kaso mo ay murder. Walang kasamang arson, no? Naunawaan nyo ba mga kaibigan ang ibig ko sabihin, no? Kanina, patay na ang tao, no? Tapos, dahil gusto niyang itago ang ebidensya, ang bangkay, no? Upang hindi matagpuan ang bangkay, sinunog niya, no? Kaya, dahil doon, nasunog din ang bahay, kaya, ang kaso niya, murder at arson, no? O murder o arson. So, ibig sabihin, patay na yung tao, no? Bago pa sinunog. Dito naman sa number 2, no? Na halimbawa, sinasabi dito, buhay pa ang tao, pero pinatay niya sa pamamagitan ng apoy, paggamit ng apoy. Halimbawa, no, natutulog, tapos, ano ba tawag doon? Binuhusan niya ng gasolina at sinindihan, no? Para mamatay yung tao na nasa loob. Yun, murder yun, walang arson, okay? So, number 3. So, kahit pa, so, sinasabi dito, saglit muna bago tayo pumunta sa number 3. Saglit muna. Sa number 2, sinasabi dito, so kahit pa merong napinsalang bahay o ari-arian, so wala pa ring arson. Murder lamang ang kaso. Anong murder lamang? Mabigat na rin yon. Murder ang kaso, hindi arson. Okay? Kasi,
ang intensyon o yung pakay niya ay patayin ang tao, hindi para sunugin ang bahay. Okay? Yung tao ang pakay niya, hindi ang bahay. Okay? So, number 3, resorted to merely as a joke, the crime is not murder. No? The offender should have acted with specific intent to kill the victim with the use of fire to qualify for murder. Pugay case, GR number L-74324, November 17, 1988, no? So ano ba ibig sabihin nito, no? So ang akusado, yung apoy, ginamit niyang biro, no? So nagbibiro lamang siya, no, sa apoy, no? Pero dahil sa pagbibiro niya, no, nasunog yung biktima, no? Ano bang magandang halimbawa nun? Lawakan natin ang pag-unawa natin. Halimbawa, so halimbawa, no, kunwari nagtatagay sila, no, nagiinuman, no. Sabihin natin, wala akong pinopromote na produkto dahil hindi naman ako artista, pero babanggitin ko na lang din dahil sikat eh. Sabihin natin, umiinom sila ng Emperador, no, Emperador. Tapos ngayon, nagbibiroan sila, no? So, pare, lasing pare, no? Nakita ko sa perya, no, na bumubuga sila ng apoy. Umaapoy pala yung ala anong ba tawag doon? Kapag ibinuga mo sa apoy, no? So, ngayon, binuga niya sa apoy, no? Sa lighter. Tapos, yun, sabihin natin na nasunog yung kainuman niya, o sabihin natin yung bahay, no, yung bahay ng kainuman niya, pati yung nasa loob na damay, no, o kaya yung kainuman niya mismo, no, o alin man doon. Sa madaling salita, dahil sa pagbibiro niya, merong nasunog at namatay, no. So ang kaso doon ay hindi murder dahil wala namang intensyon, no, hindi niya naman sinasadya, no. Ibig sabihin, wala siyang planong patayin yung tao. Pero dahil sa pagbibiro niya, no, dahil sa kanyang, sabihin natin, ano bang tawag ng negligence sa Tagalog? Pagpapabaya, no? Dahil sa kanyang kapabayaan, no, nakadisgrasya siya ng tao. So, yung kaso niya doon ay negligence with homicide, no, or reckless imprudence, no, resulting to homicide. Okay, so ganun ang magiging kaso niya. Hindi siya pwedeng pumasok sa murder. Okay, so walang kasong murder. Next, what determines whether the crime committed is frustrated or attempted murder? So kailan mo ba malalaman na ang kaso ay frustrated or attempted murder, no? The nature of the wounds determines whether the crime is attempted or frustrated murder. The accused is liable for attempted murder instead of frustrated murder as charged in the information because the injuries sustained by the victim were not life-threatening. Therefore, they were only guilty for the crime of attempted murder. People versus Pagal, GR numbers 112620-21, March 14, 1997. So, matagal ng kaso ito, no? So, paano mo ba malalaman? So, yung tanong, paano mo malalaman na attempted o frustrated murder ang isang kaso o yung ginawa ng akusado, no? Sinasabi dito, no, sa People versus Pagal case, no, sabi ng Korte Suprema, malalaman daw kung gaano kalalim o gaano kadelikado ang sugat na tinamo ng biktima, no? So kung malalim na muntik ng ikinamatay ng biktima, ibig sabihin nun, frustrated murder. Pero kung masyadong mababaw ang sugat na sabi nga nila sa Tagalog o no, na malayo sa bituka, ibig sabihin hindi siya ganun kadelikado na kahit hindi padalhin sa biktima, pasensya na. Kahit hindi pa dalhin sa kahit pa hindi dalhin sa ospital, ang biktima ay hindi mamamatay. So ibig sabihin nun, attempted murder lang, no, ang kanyang kaso, no, dahil malayo sa bituka ang sugat. Ibig sabihin
hindi nakakamatay, no? Masyadong mababaw ang sugat, no? Hindi ganong malalim. Pero kung malalim na ang sugat na muntik ikinamatay, pero nabigyan ng unang, ano bang tawag sa Tagalog doon? Pero nabigyan ng unang palunas, parang ganon, nabigyan ng first aid, no? Nadala kaagad sa ospital, kung kaya't nabuhay, yon, siguradong ano yon, frustrated murder, no? Kasi malalim ang sugat at muntik ikinamatay ng biktima. Dahil doon, frustrated murder. Pero kung mababa ang sugat, na kahit hindi dalhin sa ospital ang biktima, attempted murder. Okay? So, yun ang sinasabi ng Korte Suprema sa People versus Pagal. So, punta naman tayo sa kasong homicide. Ano ba yung homicide, no? Ang homicide, no, kung ang akusado ay walang ginawa na mga bagay na nabanggit sa kasong murder, no? Sa ilalim ng article, ano bang article yung murder? Article, balikan natin. Ano bang article yung murder? 248, article 248, no? So may mga nabanggit yon, mga 6, no? 6 na bagay bago pumasok ang kasong pagpatay sa murder, no? Dapat ginawa ng akusado, no? At napatunayan kung kaya't pasok siya sa murder. Pero sa homicide, ibig sabihin wala siyang ginawa, wala sa alinman, ano ba, pasensya na, medyo ano na yung Tagalog ko, nabubulol na ako. Wala sa alinmang bagay, no, na nasa ilalim ng batas na nagsasabi kung ano ang murder, wala doon, hindi ginawa ng akusado, no? So ibig sabihin, hindi siya mahahatulan o masasampahan ng kasong murder. Ang isasampa lamang sa kanya ay homicide. Ano ba yung homicide? What is homicide under the law? Article 249, homicide, any person who, not falling within the provisions of Article 246, shall kill another without the attendance of any of the circumstances enumerated in the next preceding article shall be deemed guilty of homicide and shall be punished by reclusion temporal, no? So ibig sabihin, ganun pa rin, no? Na nakapatay siya ng tao pero wala siyang ginamit na pagtatraidor, halimbawa, no, hindi niya pinagplanuhan at kung ano-ano pa, no, yung mga elemento sa murder hindi niya ginawa, no? So ibig sabihin, yung ikakaso sa kanya ay homicide, no? O pagpatay ng tao na walang pagtraidor na ginamit o anumang elemento na nabanggit sa murder. So homicide lamang ang ikakaso sa kanya, pero mabigat na rin to, no? Hindi na rin to biro, no? So what is homicide? Homicide is the killing of any person which does not constitute parricide, murder, or infanticide and is not attended by any justifying circumstances, no? So, ang homicide ay hindi siya murder, hindi rin siya parricide, at hindi rin siya infanticide. At wala siyang anumang bagay na at ang akusado ay walang ginawang anumang bagay na nabanggit sa kasong murder, no? Ibig sabihin walang pagtraidor, hindi pinagplanuhan, hindi siya binayaran, kung ano-ano pa, no? So, ang magandang halimbawa nito, no? Halimbawa, nagsuntukan kayo, no? Sa kalagitnaan ng inyong suntukan, sorpresa, ibig sabihin, wala kang planong patayin siya, no? Pero dahil sa isang sitwasyon na nagpainit ng ulo mo o nagpainit ng ulo niya, no? Na naging sanhi ng pag-aaway nyo, no? Kung bakit kayo nag-away, sa kalagitnaan ng suntukan nyo, nakapulot ka ng bato at pinukpok mo sa ulo niya at namatay siya, yon, homicide yon, no? Ano pa bang halimbawa ng homicide? Halimbawa, bigyan mo ako ng halimbawa, love, ng homicide, no? Na ibig sabihin hindi pinagplano, no? Na talagang nangyari ang pagpatay na dahil sa isang sitwasyon. Halimbawa, sabihin natin na
Halimbawa na lang, sabihin natin yung pulis, no? Yung pulis na halimbawa, yung isang pulis na nakipagtalo, no? Nakipagtalo sa isang motorista, no? Tapos bumunot siya ng baril, pero depende rin sa sitwasyon, no? Kasi meron ding superior strength, no? So halimbawa na lang, okay, ito magandang halimbawa. Halimbawa, isang amo at isang kasambahay, no? So ang amo niya bulyaw ng bulyaw sa kanyang kasambahay, no, na Inday, prituin mo na ito, ang bagal mo, ganito, ganyan. Tapos ang amo niya, no, binuhusan si Inday ng mainit na mantika, kumukulong mantika, dahil sa napaso si Inday, no, sinaksak niya ang kanyang amo. Actually, hindi rin siya pwedeng pumasok sa homicide dahil self-defense, no, self-defense. Pero parang gano'n na rin, no, yung homicide. Ibig sabihin yung, for example, isa pang halimbawa ng homicide, no, dalawang tsuper, no, nag-agawan ng pasahero, no, tapos nagkainitan, no, nagkahamunan ng suntukan, no, tapos nung nagsuntukan sila, yung isa kumuha ng screwdriver at sinaksak ang kanyang kalaban, tapos namatay. Yon, homicide yon, okay? So ibig sabihin hindi pinagplanuhan, no? Talagang bigla lang nangyari, okay? Ganun yun, ganun ang homicide, okay? Okay, so mga kaibigan, sana meron kayong napulot, no, sa aking kinalakay. So dahil diyan sa oras na para magkaroon tayo ng pagsusulit, no? O tinatawag nating test, post-test, no? So, ang test natin ay kung ano yung binigay ko na katanungan kanina, no? Sa bago tayo nag-umpisa, no? Sa ating pagtalakay, no? Ay ganun pa rin katanungan ang ibibigay ko sa inyo sa post-test, no? So, dapat ma-perfect nyo na ito. Dapat makakuha kayo ng perfectong marka, no? So, number 1, no? So, hindi ko na babasahin pa ba to? O, sige, basahin ko na lang, pero hindi ko na papaliwanag kasi napaliwanag ko na to sa unang bahagi, no? Para mabilisan tayo. Number 1, the crime of parricide was committed when Jose killed his uncle when they had an argument while they were having a drink. So, true or false? Tama ba o mali? Number 2, the crime of homicide was committed when Carissa shot Princess when the latter was walking across the street at 12 midnight. True or false? Number 3, the crime of homicide was committed when Nancy killed Griselda when two got a heated argument after they crossed each other's path. True or false? Number 4, the crime of parricide was committed when Mrs. Jerusalem killed her 2-year-old baby daughter. True or false? Number 5, Master Sergeant X, who was wearing civilian attire, killed a passenger when the latter refused to vacate the seat on the bus. Hence, Master Sergeant X committed the crime of murder. True or false? Private First Class A shot and killed Miss Y, a beauty pageant, while the latter was opening her car. The crime committed was parricide. True or false? Number 7, Mr. A, a driver of red car, got pissed when Mr. B was riding a bicycle, hit the front side of Mr. A's car. As a result, the two had a fist fight. Mr. A got beaten and decided to take his gun from his car and then shot and killed Mr. B. The crime committed was murder. True or false? Number 8, school principal Yoli was holding a grudge against a female teacher named Marie. One day, Principal Yoli hired a hitman to kill Teacher Marie. The hitman successfully killed Teacher Marie and took his reward from School Principal Yoli. The crime of homicide was committed. True or false? Number 9, Randy killed Georgie. Then the latter dragged the foreigner's body to a nearby hut, and then burned the body to conceal the crime. The crime of homicide was committed. True or false? Number 10, Mikey and Nisa had an intense competition who between the two should win the beauty pageant crown. To make sure that she's going to bring home the crown, Mikey struck Nisa's head while the latter was walking in a dark alley. The crime committed was parricide. True or false?
Mr. D, the grandmother of A, Mrs. D, the grandmother of A, stabbed the latter while the latter was sleeping. The grandmother was caught and confessed that he did what he did because she wanted to inherit the agricultural land owned by A. The crime committed was parricide. True or false? Okay. Number 12. Mother E got a heated argument with her son F. When Father G heard the argument, he took his gun and shot and killed his own son. The crime committed was parricide. True or false? Okay. Number 13. Mrs. Daisy was killed by her husband Earl because the latter wanted to marry his mistress and Mrs. Daisy was standing on his way. The crime was parricide. True or false? Number 14. Student Patrick is a computer genius who was able to hack the control system of military aircraft. Then Student Patrick controlled the aircraft and shut down a passenger plane where his classmates were on board. The crime murder was committed. True or false? So 15, last but not the least, Janitor Q changed the railroad track's direction to derail the train where his despicable boss was on board. The crime murder was committed. True or false? So yung answer key nandun kanina sa pauna nating pagtataya o pagsusulit, okay? Sa pretest. So punta tayo ngayon sa penalties, no? Mabilisan lang ito, no? Penalties, ano ba yung parusa at kung may piyansa ba o wala? Kung may piyansa, magkano, no? So number 1, punta tayo sa parricide, no? Sa parricide, bail not allowed, walang piyansa, no? Ang parusa kapag napatunayan, reclusion perpetua to death, no? 20 years and 1 day to 40 years, okay? So frustrated parricide, no? Magkano ang piyansa? Merong piyansa. Magkano? 200,000, no? Pero pagkakaalam ko, parang nabago na ito, parang tumaas, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? So tanungin niyo na lamang yung piskalya, okay? So ang parusa kapag napatunayan, reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years, okay? So attempted parricide, no? May piyansa ba? Wala. Meron, no? Magkano ang piyansa? 120,000, no? So pero meron pero pwedeng tumaas na ito, no? Tanong nyo na lang sa piskalya, no? Ang parusa kapag napatunayan, presyon mayor, 6 years and 1 day to 12 years, no? Presyon mayor, pagkakakulong na 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon, no? Homicide, may piyansa ba o wala? Meron. So magkano? 40,000. Pero ngayon, depende, baka tumaas na ito, no? Tanong nyo na lang sa piskalya, no? Ang parusa, kapag napatunayan, reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. Okay? So, frustrated homicide, no? Ang piyansa, 24,000, no? Pero, maaari na itong tumaas, no? Baka ito ay tumaas na, no? Pakitanong nyo na lang din sa piskalya, no? Ang parusa na pagkakakulong, presyon mayor, 6 years and 1 day to 12 years, no? Attempted homicide, no? Piyansa, meron ba? Meron. Magkano? So, 12,000 piso, no? 12,000, depende, no? Pwedeng tumaas na, no? Pakitanong nyo na lang sa piskalya, no? Parusa kapag napatunayan. Presyon koreksyonal, 6 months and 1 day to 6 years, no? So, 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taong pagkakabilanggo. Okay? So, yan yung ang mga piyansa at parusa ng mga krimen. So, punta tayo sa murder, no? Murder, piyansa, hindi pwede. Bawal ang piyansa dahil mabigat na kaso, no? Ang kulong, kapag napatunayan, reclusion perpetua to death. 20 years and 1 day to 40 years. Okay? Frustrated murder, no? Piyansa, meron ba? Meron. Magkano? 200,000, no? Pero depende, baka tumaas na, no? Pakitanong nyo na lang sa piskalya. Ang parusang pagkakakulong, no?
ay reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. Attempted murder, may piyansa ba? Meron. Magkano? 120,000, no? Depende, baka tumaas na. Pakitanong nyo na lang sa piskalya. So, kapag napatunayan na nagkasala, ang kulong ay prisyon mayor. 6 years and 1 day to 12 years, no? 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon, no? So, mabigat talaga yung murder, no? So, bilang panguli, no, bago tayo magtapos, no, basahin ko muna ang talata ng Biblia, no? Ay pagnilayan ninyo, no? Roma kapitulo 13 bersikulo 2 hanggang 5, no? At ito ang sinasabi ng banal na kasulatan ng Biblia. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya, sapagkat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapwat, kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Okay? So, pagnilayan niyo po yan, mga mahal kong mga mag-aaral at mga taga-panood, no? Ano ba tawag doon? Tagapagpanood at mga mahal kong tagapanood, no? So, pagnilayan niyo ang talata na yan, okay? At sana makatulong. So, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang dito na lamang po at sa muli nating pagkikita. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.